Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Tatagalin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Okay, unahin na po natin ito. Mamaya na yung binigyan ng black eye ni Marcos. Ha? Sige, ito muna. Okay. Basahin natin. Ito po yung interview sa Radyo 360 ni Doris Bigornia and Alvin El Chico. Sabi, siguro kung majority ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Ibig sabihin dito ni Claire, di ba sinabi ni President Marcos nyo na hindi siya manghihingi ng special session patungkol sa impeachment sa Senado. Dahil naka-break na po ang Senado eh. So, tapos na. Okay, tapos na ang 19th Congress, tutuloy na lang sa 20th Congress. So sabi niya, hindi ako manghihingi ng impeachment, yan nasabi, ng special session para sa impeachment, yan nasabi ni Marcos. Ang sabi naman ng Senado, hindi kami manghihingi ng special session sa Pangulo unless siya magbigay. So ibig sabihin, nagbabatuhan sila. Sinong mauuna? Okay? Or unless iutos ng korte. But as of now, ang sabi ng Senado, per cheese ay sa June na po itutuloy ang impeachment. Ay, sa June na po sisimula ng impeachment. Okay? Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Ito si Claire, kabago-bago. Pala desisyon. Hindi, may kayabangan to sa utak. Siguro, abogado tapos vlogger, hindi madaldal katulad natin. Ay nako. Ito naman ang sinabi. Pinahiya ito ni Cheese. Pinahiya kasi ito yung interview. So ito ibig sabihin, alam niyang makakarating kay Claire. At alam niyang makakarating sa presidente. At alam niyang makakarating kay Lisa. Na hindi nyo alam ko, hindi nyo nalilimutan na ginawang waiter ni Lisa Marcos ito si Cheese Escudero. Hindi naman waiter. Di ba alam mo, uminom siya ng alak. Kinuha yung alak ni Cheese. Uminom ng alak si Lisa, tapos ibinigay kay Cheese. Parang okay, Senate President, for now, for today, waiter ka muna. So alam nyo makakarating itong sa sinabi ni Cheese patungkol kay dito kay Epal, ito kay Madam Claire. Parang si Madam Auring ito eh. Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Medyo malaman. Yun. Sa madaling salita, ang ibig niya sabihin dito kay kay Claire, parang bagito. Walang alam sa politika. Kaya excited. Yung galawan niyang yun, rookie. It's a rookie mistake. Sa madaling salita, hindi lang diniretso ni Cheese. Pero remember kung paano pinaliwanag ni Claire yung patungkol sa suka. Ang ibig lang daw sabihin nung sinabi ni Marcos na parang pinabili ng suka, ito ay wala pang kaalaman o mangmang pa sa Senado. Ito mga ibang tumatakbo sa partido ni PRRD. Para lang pinabili ng suka. Mangmang wala pang alam. Parang ganito rin ang sinabi ni Cheese.
parang pinabili pa lang ng suka, etong si Claire. May pagka-gentleman lang ang pagkakasabi ni Chis Escudero. Kasi si Marcos, alam mo naman, may bastos talaga yun. So hindi may pagka-gentleman ang banat ni Marcos. Talagang bastos. Ito si Chis, gentleman. Agree ba kayo sa akin? Oh, doon sa mga nag-agree, sabihin nyo naman dyan. Hindi, pero totoo ha. Parang gentleman ang pagkakasabi niya na, eto si Claire, pagpasensyahan na lang natin. Bago lang at baka excited pa. O ano ibig sabihin nun? Mangmang pa kasi yan si Claire. Walang alam yan sa politika, kaya excited pa. Doon sa mga lalaki, kaway-kaway dyan, alam ko maraming akong kaedad ditong nanonood na lalaki. Di ba? Doon sa mga taong bago sa basketball, yung magaling lang sa laro, pero pag liga na, parang excited parati. Hindi ano yung kilos ng kilos. Di ba? Kangkarot kung tawagin. Bakit excited? Walang alam sa liga. Nagigets nyo? Ganito to, pagdating sa politika, kasi iba yung meron kang head knowledge at meron kang knowledge from the ground. Nagalawan ng politiko. Ito, sobrang daldal ni Madam Auring, ni Claire, kaya tuloy lumabas yung natural. Bili ng suka. Mangmang, walang alam. Rookie, baguhan sa politika. Pagpasensyahan nyo na yan. Hindi namin papansinin yan kami matatagal na sa Senado. Ayan. Nakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Na anumang sinasabi niya sa mikropono, yan ay galing sa Pangulo. Na duda ko, ang sinabi niya ay kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Okay, so talagang diniretso na dito ni Baka yung sinasabi ni Claire, gustong iparating sa akin na dapat tayo ang manghingi ng special session kay Marcos. Binasag niya na rito si Marcos. Bakit? Sinasabi niya, nakakaligtaan niya siguro, anumang sinabi niya sa mikropono, yun ay galing sa presidente. Hindi ako nagsabi nun, ha? Sabi dito sa report na ito. Nakuha ko lang ito. Okay, totoo man tong balita na to o hindi? Attorney Claire, totoo ba yan? Kasi alam nyo, eto yan, ha? Sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw di umano niya na magkaroon ng spokesperson. So wala siyang spokesperson. Pero kumuha siya ng vlogger na bagito, na yusik, na daldal ng daldal, na ang trabaho dapat ay PCO, ay dapat parang siya ang naghahatid ng balita sa press. Ano ang magagandang ginagawa ng gobyerno ni Marcos? Ito yung proyekto. Ito yung ating schedule. Ito yung mga future plans. Yung patungkol sa gobyerno, yung magaganda. Lumalabas dito, kinuha niya ito, si Claire, the same thing na kung bakit niya kinuha si Gadon. Dahil si Gadon, wala nang nakikinig. Pansinin nyo, putak ng putak ng putak ng putak ng putak si Gadon. Wala nang media magnet. So ginaya niya yung style ni PRRD. Alam naman natin si PRRD, isa sa nagpanalo talaga kay PRRD vloggers. We all know that kung gaano naka-influence ngayon ang mga vloggers. So kumuha siya ng vloggers. Lagyan mo ng posisyon. Tapos, hayaan mo siyang pumutak ng pumutak. The way she is. Pero ito lang ang ipuputak mo. Gaya ng sabi ni Chis Escudero, anumang sinasabi niya sa mikropono, yaan ay galing sa Pangulo. So sa madaling salita, si Marcos nagtago sa saya ni Claire. Ang masakit kasi nito, ang pangit po kasi dito at nakakalungkot.
si Marcos nagtatago na naman na ayaw ko ng spokesperson. Yung bait-baitan, remember this. Kaya marami siyang nabudol. Umamin kayo, yung mga nabudol dito. 'Di ba? Bakit? Kasi tahimik siya eh. Tapos pinagtatanggol lang siya ng mga vloggers niya. 'Di ba? Inaapi siya. Remember this. Isa kami sa bumabanat kay Marcos ever since, even before the election. Ayaw sumagot ng mama na yan. Pero alam nyo kung sino umaatake sa amin? Vloggers. Kunwari mabait siya. Here we go again. Ito na naman si Marcos. Bait-baitan. Oh, bait-baitan na naman siya. Hindi ako ganyan. Hindi ako makipagbarahan. Ang gumagawa ng dirty jobs, dirty works, si Claire. Kahinaan po yun. Dapat kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo. Huwag kang magtago nung pa-style mo. Yung corny-corny talaga. Gagaya siya kay Marcos, gagaya siya kay PRRD, babakbak siya, babakbak. Tapos urong. Tapos hayaan mo yung vlogger. Diba? Kung makikipag-aasaran ka kay PRRD, makipag-aasaran ka todo-todo. Huwag kang tumatago. Kasi iwas pusoy si Marcos. Hindi ko style. Kaya ako nagagalit. Kasi iwas eh. Yung bang hayaan niya na lang magkamali si Claire. Pag nagkamali si Claire, i-deny niya na galing sa kanya. Alam naman natin eh. Si Marcos is always like that. Deny. Mr. Denial yan. I-deny niya. Tapos hayaan niya na lang yun. Pag maganda sa kanyang compliment. Pag i-deny ay pagkapangit, fall guy si Fall guy si Claire. Hindi ako yan. Kaya nga sabi ni Gis na duda ko ang sinasabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Kaya sana lang sa press, okay? Sa mga nagtatanong sa press, magkaroon naman kayo ng guts na tanungin ninyo patungkol dun sa drug test. Bakit ayaw magpa-drug test ni Marcos pag kinausap nyo si Claire? Tapos, pag na-interview nyo rin si Claire, tanungin nyo rin, yung sinasabi mo ba ay galing sa Pangulo o ikaw lang? Kasi we really don't want to hear her comments. We want to hear the President himself. Siya ang dapat merong say sa mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Hindi ko sino-sinong vlogger na binigyan ng posisyon. So tanungin nyo siya, statement mo ba yan o statement ng Presidente? Para ngayon wag natin sila bigyan ng excuses. Di ba? Harapin niya, wag siyang nagtago, harapin niya si PRRD. Tumatago ka sa saya eh. Di ba? Medyo foul yung galaw na ganyan. Anyway, dati naman na niyang yan eh. Sa ngayon, alam na natin yung mga galawan ni Marcos na ganyan. No? And tingnan natin, no? Yung style nila, kumuha pa sila ng babae, syempre. 'Di ba? Kaya nga inaatake namin eh. Dahil syempre si PRRD being the former president, hindi niya maatake ito babae. 'Di ba? So, hindi niya masagot. Ganyan po si Marcos. Para wag maatake, tago sa babae. Next topic po tayo. Ay, nako. Okay, ito muna, bago yung issue black eye kay Marcos. Meron daw kasing, basta mamaya, yung black eye, about black eye. Alam nyo na ha? Black eye peace. I disagree. Yan ang sabi ni Tito Soto. I disagree doon sa dadagdagan ng exemption. Nagtsatsaga kami doon sa hindi busway eh. Di agahan mo ang alis sa pool. Marbil, magpakalalaki ka.
Di ba? Nagkamali ka eh. Ano ka ba, Diyos? Normal naman sa tao na nagkakamali. Ba't hindi ka na lang mag-apologize? Di ba? Sabi, gawain. Ikaw ba lalaki? O ngayon, kung lalaki ka, tanggapin mo, mali, di sorry, tapos ang issue. Look at the way you handle it. Kesa dun sa anak ni Tulfo, paano nila hinandle? They handle it like a man. Handle it like a man. Di ba? Kasi ito dumaan sa busway. Nag-i-excuses para dun sa mga hindi pa nakakalam. Ang dami niya nang sinabi. At humihingi pa siya ng exemption dahil may emergency. Yung emergency naman pala, may meeting lang sila ni Remulla. Kung ano man yung emergency, kung ano man yung sinasabi niyang emergency, sa madaling salita, hindi pasok sa exemption. Hindi siya dapat pwede dyan sa bus lane. Okay, naiintindihan nyo na. Kaya nga ibig sabihin ni Tito Soto, kulang na lang sabihin niya, animal ka. Hindi naman gano'n. Wag, mabait ito si Tito Soto. Kulang na lang sabihin niya, oy, wag ka wag ka entitled. Ang pwede lang diyan president, vice president, alam ko speaker, Buhaya, hindi. Isa yun, Speaker Buhaya. Hindi, iba yun. Senate President at saka Chief Justice. Tsaka yung may mga exemption na iba. Pero hindi kasama yung nagmamadali dahil may meeting na PNP chief. So ibig sabihin kami nga, senador may mandato. Alam mo ba magkano sinasahod ni Tito Soto? Alam mo ba ang dami ng pera niyan? Ikaw, gaano ba kadami pera mo, Marbil? Usapan ba ito ng paramihan ng pera? Hindi. Hindi po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin. Pero ibig sabihin po, wag ka namang entitled. Yung senador nga nagpapabara sa traffic. Nagtsatsaga sila doon. Di ba? Ilang taong ka na ba, Marbil? Di ba? Ako kasi alam ko, bata pa ako, traffic na Hanggang ngayon, traffic pa rin. So dapat ikaw mag-adjust. Hindi mo pwedeng sisihin yung traffic. Mag-adjust ka rin, ha? Ngayon sabi ko, tanggapin mo na hindi ka Diyos, na nagkakamali ka, mag-apologize ka na lang, huwag ka nang humingi ng exemption. Parang magpapagawa ka pa ng batas para ma-exempt ang PNP chief. Di ba? Tapos ang issue. Pinahaba mo. Alam mo sino nagpapahiya sa sarili mo? Ikaw. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Agahan mo ang alis. O sila nga nagtsatsaga, senador. Pero parang ayoko maniwala. Ba't ayaw mo maniwala na nagtsatsaga mga senador? May mga convoy. Oo, nakawangwang yan. Hindi ko sinasabi Hindi ko sinasabing si Tito Soto. Malamang hindi si Tito Soto. Pero malamang yan yung party list nga na anak lang ng senador may mga escort. Diba? May mga escort siya magawang-wang-wang yan dyan para walang traffic. But of course, hindi natin pwedeng lahatin. Baka pero imposibleng wala. Hindi ako maniniwala. Kayo ba maniniwala? Sige nga, sagutin nyo. Kayo ba maniniwala na lahat ng senador, lahat ng politiko, hindi nagwawangwang? Walang escort? Yung ipa-flash ka, tatabi ka dahil merong tratsada dyang Innova? Karang karamihan ng security Innova, di ba? Hindi kasi matulin yung Innova di ba? Yung ibang ambulance pa. Marbil, move on. Okay? Sorry. Mag-sorry ka na lang. Tapos na usapan dyan. Huwag mataas masyado sa tingin mo sa sarili mo. Next po tayo. Ito, pag-usapan natin si Marcos. Tingnan nyo kung gaano ka-plastic tong mama na ito. Kayo humusga. Okay? Ilagay nyo dyan. Fake news ba ito si Marcos? Plastic ba siya? O ipokrito ba siya? Ilagay nyo dyan sa comment section. Plastic, ipokrito,
fake news o napakatinong presidente? Lagay nyo dyan sa comment section. Pakinggan po natin, okay? Anong sabi ni Marcos? Ang kailangan po natin ay ang mga solusyon, hindi po ang mga maiinit at malalakas na mga masasakit na salita. May pag-ano pa siya. Ano sabi niya? Kailangan natin ay mga solusyon. Solusyon. Hindi yung mga mainit. May pag-ganun pa siya. Masasakit na salita. OA ka, Marcos. Sige. Okay? So, focus tayo. Kung susundan ko yung sinasabi ni Marcos, focus tayo sa solusyon. Hindi yung magbabatuhan tayo ng masasakit na salita o yung maiinit na salita laban sa kalaban. Yan ang ibig niyan sabihin dyan. Di ba? So, solusyon. Okay? Tuloy tayo. Pakinggan natin. Anong solusyon, Marcos, sa problema sa taas ng bilihin ng bigas, taas ng bilihin ng gasolina, sa pagbaba ng presyo ng shabu at dumadami ang adik at saka yung kriminal, dumadami po. Ayan, dumadami ang gutom. Anong solusyon natin doon? Ipapaglaban natin ang ating soberanya. Huwag nilang aakalain na tayo ay papayag na kunin sa atin na kahit isang isla, kahit isang bato na nasa teritoryo natin, alamin nilang lahat, hindi po tayo papayag. Yan, yun ang solusyon niya. Doon sa presyo ng bigas, sa criminality, sa peace and order, sa mga drug addict, hindi tayo papayag na kuhanin nila kahit isang isla at kuhanin nila kahit isang bato dito sa Pilipinas. So sa madaling salita, ang pinapatamaan niya rito yung China. Hindi kami papayag kuhanin nyo yan. Tapos, connect natin kay PRRD. China, connect kay PRRD. Anong sabi niya? Huwag tayo mag-focus doon sa maiinit na salita. Solusyon. Marcos, fake news ka. Ano solusyon doon? Anong solusyon sa sinasabi mong yan sa taas ng presyo ng bilihin? Alam mo ba, yan ang pinaka-concern ng mga Pilipino ngayon. Not the impeachment of BP Sara. Hindi yung away nyo ni BP Sara. Not even your drug addiction. Di umano na sinasabi ni PRRD, yung gutom nila. Anong solusyon? Wala sa China. Napaka cheap shot ng sinasabi nito si Marcos. Di ba? Naalala nyo si Tito Soto, napanood ko yung interview nyo, even si Erwin Tulfo sinasabi, ayaw namin ng negative campaigning. Pero to si Marcos, patuloy pa rin ng fake news. Di ba? Sinasabi niya, huwag tayo sa negative campaigning. And yet, here he is. Naninira. China. Okay. Una niya sinabi, China. Pangalawa. Wag tayo. Tingnan niyo reaction ng tao. I challenge you, even the bashers. Marami na akong naatinan na may sug. Marami na akong naatinan na sortis ni Pastor Kibuloy. Rallies at sortis ni Isko. Hindi ganito taong bayan. Tingnan ninyo ang reaction. Walang pakialam. Susunod sa kagustuhan ng ibang tao. Palakpakan. Tingnan mo yung tao. Tingnan niyo yung tao. Are they excited? O pinagsuot, binigyan ng t-shirt, upo kayo sa harap, magsuot kayo. Kasi tingnan nyo yung t-shirt nila sa ilalim nakasuot pa nga. Kaya binigyan ng t-shirt, ganyan NR. Ako magtatanong lang Magtatanong lang. Kasi may mga balita ako, sa mga ganyan daw may bigayan. Of course, sasabihin na naman ni Claire, wala kayong patunay dyan. Kaya nga nagtatanong lang. Pero isang quality ng bayaran, wala sa puso yung ginagawa. Pansinin nyo yan.
Pansinin nyo. A-attend lang yan para makuha yung pera, pagkatapos niya wala. Ang mukha niyan, pwede mo ilaban ng poker. Blank face. You want to see blank faces? Look at the picture. Ngayon, kung bayad o hindi ko alam. Be the judge. Kasi yung taong gusto ron, kahit harangan mo sa gate, makikipag-away sa gwardya para makapasok. Hindi ko sinasabi makipag-away kayo sa gwardya, ha? Makipag-away kayo sa pulis. But I know when I see one. Talagang ipagpipilitan mo yung sarili mo. Lahat ng kernel tatawagin mo. Hindi nyo ba alam, kakilala ko si kernel ganito, si mayor, si kapitan. Kakilala ko. Hindi mo ako papapasukin. Sir, puno na. Asan ang pangalan mo rito? Si kapitan. Ninong ko, hindi mo alam? Gusto mong patanggal kita dyan sa pwesto? Hindi ako gumagano na. Nakakakita tayong ganon. Ito bang mga taon to mukhang nakipagpilitan para makapasok? Kayo humusga. Kayo ang humusga ng mga bayarang crowd. Remember this, nahuli sila. Pinagsuot yung mga pulis ng pula. Bakit hindi kayang punuin? Kunwari security. Hindi kayo makakita ng ganyan sa sorties ng PRRD, ng PDP. I challenge you, yung mga tao makikipag-away pa sa gate. Makapasok lang. Ng ibang bansa, hindi naman po kailangan na pumasok tayo sa karahasan. Oy! Ano ba, Marcos? Ayusin mo. Hindi daw tayo kailangan pumasok sa karasahan. Again. Nagpapadinig. EJK. Alam ko lang yan lang naman ang babanggitin nila kay PRRD. Gusto mo hulaan ko? Pogo. China. EJK. Ano solusyon sa mga binabanggit mo, Marcos? Kung ako nakikinig, gutom ako. Gutom yung anak ko. Gutom yung magulang ko. Tapos, a-attend ako dyan dahil gusto ko maayos ang gobyerno. Anong magagawa ng mga senador mo para masolusyonan yung gutom ko? Masipag naman ako. Ano sasabihin mo? Pogo? China? EJK? Punyemas yan. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Gutom ako eh. Sabi mo kanina, solusyon. Asa ng solusyon doon sa gutom ko? Parang ganyan ang taong bayan eh. Pag pumunta dyan. Asa ng solusyon? Isa kang malaking fake news, Marcos. Ikaw mismo huli sa bibig mo eh. Kaya ito si Marcos, dapat hindi talaga to nagsasalita. Dapat talaga to tumatago kay Claire. Kasi wala to sinabing tutugma. Katatapos lang ng sabi niya, parang sinuntok niya sarili niya. Para siya may black eye. Yan sinasabi ko, may black eye. Blinak-ayan mo sarili mo, Marcos. Sinuntok mo sarili mo, Marcos. Pero teka muna, ha? Teka muna. Kasi may kumakalat na, chismis. Kung hindi ko totoo, hindi ko alam kung totoo, kaya nga tatanungin ko kayo. Baka alam ninyo, ako hindi ko alam eh. Kasi may kumakalat daw, parang may black eye daw. Dati ng issue yun, may black eye si Marcos. Ngayon, ang may issue naman daw, tinatago, may black eye naman daw si Lisa. Pero ako hindi naniniwala doon. Hindi ako naniniwala. Baka fake news yun. Kayo ba alam nyo yun? Hindi ko kasi alam yun. Hindi ko alam. Fake news ba yun? Tatanong ko din sa mga nanonood. Totoo ba yun? Na-black eyean si Lisa? Sino? Kayo naman na mag-report sa akin. Ako nagre-report sa inyo. Kayo naman magbalita sa akin. Na-black eyean nga ba? Nagtatanong lang tayo ha. Oo.
Hindi ako naniniwala. Ba't naman susuntukin yun? Ang daming security nun. Sino makakasuntok naman dun? Hindi naman. Si Marcos, posible blinakayan sarili. Bakit? Kinontra yung sinabi eh. Sinuntok ang sarili. Maraming nasasaktan, na maraming pinapatay, na libo-libo na Pilipino ay hindi na natin nahanap at nawala na lang bigla. Baka adik. Libo-libo daw Pilipino. Hindi na nila nahanap. Bigla na lang nawala. I mean, Marcos, ako may tanong lang. Sino ba ang kilalang diktador ng bansang Pilipinas na nangingidnap? Na may issue patungkol sa pagpatay. Even na issue na patungkol sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Ako'y nagtatanong lang. At maraming nawala, nakalaban sa politika. Naikikwento sa akin ito ng aking mga magulang before. Pero hindi ko alam. Di naman nila sinasabi kung sino. Sino ba yun, Marcos? Kasi sinasabi mo ritong pagpatay at biglang nawawala. Yung sinabi ba sa akin ng mga magulang ko dati, na dating-dati pa nung ako'y bata, at yung sinasabi mo, pagpatay ay isang tao. Tinatanong ko lang, Marcos. Baka naman iisang tao yun. Sa mga manonood, sa tingin nyo, sino kaya iyon? Tuloy po tayo. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yun ay sa pamamagitan sa buo na suporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government. Anong kapulisan? Suporta sa kapulisan. Yung kapulisan, ginawa mong rallyista. Sinuhutan mo ng pulang uniform. Pinapasok mo sa KOJC, tagal nila doon. 16 days. Units. Dahil sila po ang talagang namamahala na matiyak na maganda ang takbo ng buhay, na ligtas ang ating mga kababayan at hindi sila kailangan mag-alala na sila'y masasaktan. Hindi sila kailangan Ano ka ba? AI? Hindi daw sila kailangan mag-alala. O sige. Sila'y mananakawan, sila ay papatayin. Hindi natin Sino bang magnanakaw? Ay, sabi, hindi sila mag-aalala na sila ay nanakawan at papatayin. Sino bang magnanakaw? Huwag niyo masyadong pansinin yung mga magnanakaw na pipitsugin. Alam niyo kung anong nakakatakot na magnanakaw? Yung nakabarong. Oo. Yung linisan na nakabarong, na buwaya. Ay kung makapagnakaw, hindi magnanakaw yan ng cellphone. Nanakawin sa inyo kinabukasan mo. Bilyon kung magnakaw. Milyon. Narinig nyo na ba yung 30-30? 30? Kada putak 30. Nadinig nyo na yon. Ako hindi pa. kailangan umasa sa mga illegal na mga gawain kagaya po ng pogo. Kita nyo na? Okay. Balik tayo dun sa halimbawa ko. Halimbawa, ikay nakikinig at ikay gutom. Anong pakialam ko dyan sa pogo-pogo mo? Ang gusto ko marinig, kailan nyo aayusin? Yung presyo ng bigas. Kailan ka magbibigay ng maraming trabaho sa Pilipinas? Ano ang madudulot ng mga senador mo na batas para maiwasan natin ang korupsyon? Dahil korupsyon ang number 1 problema natin. At tulad nung bumagsak na tulay, bilyon po ang ginastos, gumuho lang. Flood control projects na ginastosan ng bilyon, anong nangyari dumating ang baha? Patay yung mga tao. Ginastosan na ng bilyon, patay pa. Why? Because of corruption. It's not because of El Nino o La Nina. O yung sinasabi nilang
nag-change ang weather. That is an excuse coming from a stupid idea. Na ginawang pugad ng pagsasamantala sa ating mga kababaihan, naging pugad ng karahasan. Kaya po tayo binan na po natin yan at hindi po tayo papayag na babalik yan dahil nakita na natin na napakasama ang nangyari sa ating mga kababayan dahil po dyan sa Pogo. Palakpakan naman, napakalinis ni Marcos talaga. Napakalinis ni Marcos. Palakpakan natin ang pinakamalinis na bagong Pilipinas. Napakalinis na walang kaduda-dudang hindi sangkot sa droga. Palakpakan natin si Marcos. Di ba? Blinakayan mo yung sarili mo. Salita-salita ka pa. Ang solusyon po ay hindi sa mga illegal na gawain. Ang solusyon po ay nasa tunay na trabaho, nasa magandang kabuhayan at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Ayan, kita mo? Nasa solusyon, nasa dulo. Paano mo gagawin? Here you are again. Naalala nyo anong pinangako sa inyo ng mama na ito at yung iba sa inyong nanonood sa akin ay naniwa. Hindi ko po kayo sinisisi ha. Welcome to my channel. Kaya lang, pinapaalala ko lang para hindi na naman tayo mabudol. Okay? Anong style nito? Mangangako ng generic. Anong pangako nito? Unity. Unity. Magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Napaka-generic na ng pangako mo. Hindi pa natupad.